Magandang araw mga kababayan! Ako nga pala si Jomar C. Carpintero. At ako nga pala ang nag-iisang partner ni Jomar na si J. Ryan Blasi. Narito kami upang talakayin ng mga pangahalagang isyu na may kinalaman sa karapatang pantao. Alam mo ba partner na may kinakarap tayong issue sa ating lipunan at ito ang abortion at bakit kaya natin ito kinakarap partner? Sa ating bansa, patuloy hinaharap ng mga isyong ito at ang mga batas ay nagsisilbing gabay upang itaguyod ang kalayaan at dignidad ng bawat isa. Pero paano nga ba ito pinoprotektahan? Alamin natin sa susunod na minuto. Ang isyu ng abortion ay isang pinakamainit na diskusyon sa bansa. Sa Pilipinas, ang abortion ay pinababawal at ang sinumang magpapalaglag ay maaaring makulong ayon sa ating revised penal code. Subalit, may mga naniniwala na dapat baguhin ang batas na ito, lalo na kung ang buhay ng ina ay nanganganib. Ayon sa mga eksperto, may mga pagkakataon na magpapalaglag ay nagiging isang desisyon sa kinikilalang medikal na agham, lalo na kung may mga malubhang panganib na dulot ng kalusugan ng ina. Ayon sa mga taga-suporta ng mga karapatan ay mga kababaihan, ito ay isang usapin na reproductive rights, ang karapatan ng bawat babae na magdesisyon para sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng argumentong ito ay patuloy pinagbabawal ang abortion sa ilalim ng Revised Penal Code ng 1930 sa kadahilan ng ayon sa Article 3, Section 1, 1987 Constitution. Binibigyan ng karapatan ng bawat tao na buhay, kalayaan at ari-arian. Sa usapin ng abortion, ito ay nagiging isang isyu ng balans sa pagitan ng karapatan ng ina sa kanyang buhay at kalusugan at ang karapatan na hindi isinisilang na bata. Ang mga kasong may kinalaman dito ay maaaring magdulot ng matinding parusa sa mga sangkot. Dito sa lumalabas na usapin ng karapatan ng babae magdesisyon para sa kanyang katawan laban sa pag-umiiral na moralidad at batas. Alam mo ba partner, may pangalawang issue tayong kinakaharap sa ating lipunan at yun ang LGBTQIA+ community at bakit? Ayon sa aking pagulat, sa kabilang banda, isang malaking issue rin ang diskriminasyon laban sa LGBTQIA+ community sa ating bansa. Ayon sa mga ulat, marami pa ring miyembro ng LGBTQIA+ ang nakakaranas na hindi makatarungang pagtrato sa trabaho, edukasyon at kahit sa mga pampublikong lugar. Ang mga ito ay halimbawa ng mga paglabag sa kanilang karapatan sa pantay-pantay na pagtrato. Ang mga issue ito ay tinatalakay sa pamagitan ng mga anti-discrimination bills tulad ng mga SOGI Equality Bill o ang Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression Equality Bill. Ang layunin ng batas na ito ay matanggal ang diskriminasyon batay sa kasarian at orientasyong sexual at yakin na ang lahat ay may pantay-pantay na pagkakataon, anuman ang kanilang kasarian o sexual orientation. Sa kabila ng mga pagsisikap, ang SOGI Equality Bill ay hindi pa rin ganap na naipapasa sa Kongreso. Ito ay isang patuloy na laban ng mga miyembro ng LGBTQIA+ at ng mga taga-suporta ng karapatang pantao upang matiyak na ang bawat isa ay may pantay-pantay na karapatan sa harap ng batas. At sa lipunan, marami pang hakbang ang kailangan gawin upang itaguyod ang kanilang karapatan sa kalayaan mula sa diskriminasyon. Ang karapatan ng bawat isa ay hindi nasusukat sa kasarian, orientasyong sexual o desisyon ukol sa katawan. Ang mga batas na at pagkilos na ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyong nagtatanggol ng karapatang pantao ay may layuning maprotektahan ng bawat isa sa atin. Ang Bill of Rights ng ating saligang batas ay naglalayong tiyakin ang pantay-pantay na karapatan para sa lahat. At tinutulungan tayong protektahan ang ating mga personal na karapatan laban sa diskriminasyon at pang-aabuso. Ngunit sa kabila ng mga batas, ang pagbabago ay hindi magiging madali. Kailangan nating magtulungan upang tiyakin ang bawat isa ay may karapatang mabuhay ng may dignidad sa patuloy na paglaban sa mga isyong ito. Umaasa tayo na magkaroon ng isang makatarungang at pantay-pantay na lipunan para sa lahat. Mga kababayan, hindi natin dapat kalimutan ang karapatang pantao ay karapatan ng bawat isa sa atin. Ipaglaban natin ang karapatan ng kababaihan at ng mga membro ng LGBTQIA+. Sa bawat hakbang, mayroong pag-asa at makakamtan natin ang isang lipunan na may katarungan at kapantay-pantay at ang paggalang sa karapatang bawat isa.
At dito po ay tatapos ang aming talakayan tungkol sa problema ng ating lipunan. Ito po ang Boses ng Kabataan Radio Broadcasting. At ako po si J. Ryan Blase at ang nagsasabing karapatan ng bawat isa, ipaglaban at itaguyod. Magandang araw, kababayan.